Magandang gabi, magandang araw sa lahat ng mga tagapagsubaybay. Nandito na naman tayo sa mga kababayan sa oras na ito para magchika na naman tayo ng mga katotohanan. So, ngayon baka nagtataka kayo na mayroon akong katabi dito na gipresent ko. So, ito 'yon, mga kababayan. Gusto ko lang muna gusto ko lang muna ito ipakita sa atin lahat ng mga tagapagpanood at tagapagsubaybay. So magandang gabi at magandang araw sa lahat ng aking mga tagapagsubaybay dyan, sa lahat ng mga sumusuporta sa ating mga vlog at ganun din sa lahat po ng mga basher. Good evening at good day sa lahat ng ating mga basher, mga suking basher dyan at sa ating mga suking suporta at tagapagsunod, tagapagsubaybay sa ating mga vlog. So ito mga kababayan, kasi ang topic talaga natin palagi is yung katotohanan sa lahat ng kasinungalingan ni Arlene Stone. So gusto ko lang mag-share ng mga pictures, mga remembrance naming dalawa para ipakita sa buong madla na ganun talaga kami ka-close na pagka-sister. So we are close. Wala pa nung maliit kami hanggang yung pinakalas na nagkita kaming dalawa. So ito yung picture namin, yung unan niyang paglabas, tapos nandyan pa ako din sa loob. Ganon din, may mga process tayo sa bawat natin sa ating mga buhay. Hindi talaga maiwasan na minsan, mayroon talaga tayong patutunayan din sa Ama kung totoo ba talaga tayo. So ito yung time na yon na nakita kami. So, yan, sister ko. Tingnan nyo, oh. 2 years ang agwat namin, no? Pero tingnan nyo, di ba? Parang mas ate ko siya. So, kaya yan yung sinabi ko na pagdating sa, sa guts, wala akong masabi dyan sa kapatid ko pagdating sa guts. To the max talaga yan. Pagpakapala ng mukha, super talaga yan. Nakakalungkot lang kasi ginamit sa grupo ni Snakehead yung kanyang kakapalan ng mukha tsaka yung guts niya. So wala tayong magawa kasi choice man natin lahat yung ating buhay. Yan ang yung sinasabi your choice is your destiny. So may kanya-kanya naman tayong choice. So kaya gusto ko lang ipakilala yung sister ko. Okay? So yan kami, yung mapayat pa kami. Payat pa ako dyan. Pero masaya, o di ba? Masaya. Masaya ako dyan. Kaya yun yung time na kita kami. Tapos yan yung time na may sinabi siya sa akin Hindi ko makalimutan. Sabi niya sa akin na, sige lang sis, huwag kang umalis dyan. Hintayin mo ako dahil makikita pa rin tayo dyan. O, di ba, Arlene Stone? Yan yung sinabi mo sa akin. Yung umuwi na tayo. Okay? So, next. So, ito yung last namin na nagkita kami dito sa Davao. Na IKLC nga IKLC yan. Kita kami. Ayan. Kasama niya So, kasama niya si Snakehead. So, ayan yung mga kasama, no? So, ayan. May katabi yan nandyan ako. Pero tinanggal ko kasi nandiri ako. Nandiri ako sa kilikili. Kaya tinanggal ko yung mukha ko dyan. So, sila naman kasi yung friendship ngayon. O bakit pa kailangan pa makita yung mukha ko dyan?
Pinagpalit na tayo dyan. Okay? Kaya pasensya na kayo ha sa mga nandito na mga pictures, mga mukha natin. So, yan Arlene, oh. Yan. Paano mo masabi na i-traffic ka? Ayan, oh. Di ka natakot sa pangalan ng Ama mo sa ibabaw ng ulo mo. Tapos, magsabi kang i-traffic ka. For how many years? 2009 pa yan eh. 2009 tayo nagkita. Last natin na nagkita tayo face to face. Tsaka 2009 tayo nagkita na last tayong ano, yan, na nagkakasama, nagkakatabi. Okay, so nandito pa si Brother Edward, oh. Yan, oh. Kukumiti tayo niyan. So, ito. Tingnan mo Arlene Stone, oh. Magkatabi pa tayo dyan, di ba? Paano mo masabi yan? Nagi-traffic ka. From 2000, kahit na from 2009 na lang. From 2009, pagkatapos after 10 years, gi-traffic ka na. O di ba? Di ba mga kababayan, kung paano tayo niloko? Kung paano niloko ang buong madla sa mga sinasabi ng babaeng ito. Alam mo Arlene, iwan ko lang talaga. Yan oh. Yan yung mga picture natin. Paano mo mapatunayan yan, gi-traffic ka? Kaya dyan ako nasasaktan. Sa lahat ng sinabi mo, dyan ako nasasaktan yung sinabi mo gi-traffic ka. Kaya mabuti pa sabihin mo na lang na mayroon talaga kayong hidden agenda kasama ni Snakehead. May hidden agenda kayo. Kasi kung wala kayong hidden agenda, ikaw mismo, hindi ka magpapagamit dyan eh. Hindi ka magpapauto. Kasi alam ko, ikaw, alam mo man talaga yung totoo. Yung mga ina-advise mo sa akin, hindi mo man yan ma-advise kung ikaw wala kang alam sa katotohanan. Alam mo ang katotohanan, Arlene. Na siguro di ko alam kung nabayaran ka lang siguro or ano ba. Or baka nagdahom talaga kayong kaya ninyong gibain ang kingdom. Kaya yan ang mga ano ninyo. Yan ang mga ginagawa ninyo ngayong paninira ng paninira. Puro lang kayo panira kay pastor. Puro lang kayo panira. O ngayon, hindi man ninyo pwedeng si pastor lang ang inyong sinisira. Kami, kasama na kami dyan o kung kaming lahat tatayo sa inyong harapan. Ilan kayo? Ilan kayong nagpapagamit dyan? Paggamit kayo dyan ni Snakehead? Tsaka yung inyong tatay dyan na picking Captain Barbell? Mo dyan kayo nagpapagamit? O, ikaw Arlene, isa ka. Tsaka yung nagpa-interview kay Rappler? Nako, yung taga Dumalag. Kilala kita. Taga Dumalag. Kilala kita. Yung mga sinasabi mo, sarap mo talagang anuhin ba? Akala mo siguro hindi kita kilala, hindi ko alam yung natin, yung mga yung performance mo noon. Gitraffic ka, ikaw po gitraffic po ka. Hilas kayo kaday. Tapos iya pa naman kaayo ka. Hindi ka rin Tapos parang yung mo na ikaw pa-interview. Kayo, nagkakaisa kayo. Kayong mayroong mga naranasan sa sacrifice. Malas kayo kasi dapat sana pundo na ninyo yan sa langit yung mga ginagawa ninyong kabutihan. Alam nyo, kung kayo, gumagawa talaga kayo ng kabutihan, kung para sa inyo yung ginagawa ninyo, kung sa palagay ninyo na nandun kayo sa paggawa ninyo, hindi napunta sa kabutihan yung ginawa ninyo, so be it, hindi ninyo pananagutan yun. Pananagutan yun doon sa inaakala ninyong hindi napunta sa kabutihan yung ginagawa ninyo. Pero kung alam niyo sincero kayong gumagawa, alam niyo yan. Pero tingnan niyo sincero ba kayong gumagawa?
pag alis ninyo, ilang taon kayo dyan sa labas, saka kayo lalantad na ano kayo, magpapa-interview kayo dyan sa Rappler na yan, inanay ninyong Rappler. O di ba? Sinungalingan lahat ang inyong pinagsasabi. Kaya ganyan kayo ka, ganyan kayo ka, Arlene, kayan, gitraffic ka dyan, gitraffic ka. Yan, saya-saya mo pa dyan. Tingnan mo, di ba? Kung i-compare yung mukha mo ngayon at saka mukha mo noon, tingnan mo. Diyan mo makikita kung ano yung laman talaga na nasa loob. Compare mo dyan sa sa mukha mo. Yan. Paano mo kaya yan masagot na gitraffic ka, Arlene? Kaya itong picture dito, pinapakita ko lang talaga ito kasi para makita sa buong madla at saka sa lahat ng mga kingdom citizens para magiging fair tayo kasi marami akong mga naririnig dyan na bakit ako ang tagal-tagal kong hindi magsasalita tapos kapatid ko pa mismo ang nagsisinungaling, di ba? Ngayon nakita nyo na. Yan yung pinakalas niya na nag-attend siya ng IKLC. Tapos na niyang tinanggap yung lahat ng mga blessing. Tapos na dyan, nangyayari na yung gidedicate na yung anak niya. Tapos pumunta pa sila doon sa US. Saan ba yun? Doon sa, basta pumunta sila doon sa, California ba yun? Saan yung workers house dyan? Tapos sumakay pa yan siya sa eroplano ni Pastor. Kasi binalita niya yan sa akin eh. Ganyan kami noon. Kung ano yung mga mga ayan, mga nangyayari sa buhay niya, binabalita niya sa akin, pati yung sumakay siya sa eroplano ni Pastor, kasama siya doon. 'Di ba, Arlene? Hindi wala kang naalala, no? Kahit kunting pag-alala talaga sa kabutihan ni Pastor sa buhay mo, wala ka talagang naalala kahit kunti. Diyan ako believe sa iyo, Arlene Stone. Tapos, ayan, kumain sila, yan, picture natin, nandyan pa yung mga kasama natin, mga full-time worker, Arlene. Nga, paano yan? Lahat ng mga full-time worker na nandito dyan ngayon, tatayo dyan sa harapan mo para patunayan mo, gitraffic ka. Di ba, Arlene? O kayong mga nanonood dyan, kayong mga basher ko dyan. Tapos, magsasabi pa kayo na bakit kinakampihan ko pa si Pastor kaysa kapatid ko? Natural. Kung ikaw normal kang tao, saan ka ba kakampi? Sa katotohanan o sa kasinungalingan? Sige daw, kung normal kang tao. Natural, kakampi ako sa katotohanan. Yung mga pinaglalabas nyo dyan sa madla na puro kasinungalingan, gusto ninyo ipagtanggol kung inyong kasinungalingan? Walang hiya kayo? Yung mga pinaggagawa nyo dito na puro kayo ng panira, ginagawa nyo kaming masama, ginagawa nyo sa pastor na masama. Yan ang akala ninyo na akala ninyo mananagumpay kayo sa inyong mga pinaggagawa dyan. In your dreams lang yan, mananagumpay kayo sa inyong panaginip lang siguro kayo magtatagumpay. Tapos dami-dami pa ninyo sinasabi. Kung totoo, papuntahan nyo sa Amerika, sino kayo? Nasusundin namin. Kayo ang uuwi dito sa Pilipinas kasi mga Pilipino kayo. Mga kayo ang number 1, mga coward. Kayo ang number 1 ng mga talawan. Lumayas na lang kayo dito, diretso kayo doon sa Amerika. Pagdating doon, maghahasik na kayo ng lagim doon. Tapos, papuntahin nyo doon. Ano kayo, hello? Kayo ang pumunta sa Pilipinas. Sige, magkita tayong lahat sa Pilipinas. Pumunta kayong lahat. Mga sinungaling kayo, mga kawatan. Sinungaling. Bro, kita mo snakehead? Kayo, pinaaral kayo ni Pastor, di ba? Kasama ng mga dyan. Alam ko, may leader kayo dyan, yung picking Captain Barbell ninyo.
na number 1, traidor sa anak. Traidor kay pastor. Ay, nako. O, yan o. Picture natin ni Chi o. O, paano yan ngayon? Paano mo papatunayan yan, Arlene Stone? Gitraffic ka. O, di ba? Mga kababayan, ayan yung mga ebidensya. Dito pala nga, may ebidensya na nga ako eh. Kasi masakit talaga sa akin din na yung word na gitraffic daw siya. Yan talaga ang parang bumagting talaga yung tainga ko dyan, yung narinig ko yan. Yung mga nagpapa-interview dyan sa sa Rappler, kunyari. Ay, nako. Nagpapagamit talaga kayo. Sinayangan nyo lang yung kunti ninyong sacrifice. Inyo pag yung gipagamit dyan sa mga yawa na yan. Ngayon, magkaisa na kayo dyan. 'Di ba, mga kababayan? Kaya sa inyo, mga kayo dyan na mga grupo ninyo, may mga basher din ako eh. Mga supporter ito ng mga kasinungalingan, yung mga basher ko dito. So, patuloy lang kayo dyan magbabash. Welcome pa rin kayo dyan. Para masakit talaga yung katotohanan, no? Masakit. Kasi matagal na rin kaming, yung tahimik. Kasi may pag-ibig man talaga kami. Tapos ngayon, sasabihin ninyo na nagtuturo kayo ng pag-ibig, tapos ganun ang gagawin ninyo. O di ba, naibigay na namin yung pag-ibig sa inyo. Ang tagal-tagal kaya namin nanahimik. Kahit anong ginagawa ninyo dyan sa social media, pa-interview kayo doon, pa-interview kayo, Rappler, puro kayo interview kay Rappler. O ngayon, kita na ninyo na kami na naman ngayon ang mag-iingay sa inyong mga pinagsasabi. Kayong mga sinungaling na galing dito sa loob. Alam ko, kayo man dyan ang nagpi-feed dyan ba ng kasinungalingan? Ginawa niyong spokesperson niyang yung Arlene Stone na yan. Ginagawa niyong spokesperson. Kasi makapal ang mukha eh. Kasi kayong grupo kayo, kung mayroong makapal ninyo na mukha dyan, alam ko, yung Arlene Stone talaga pinakamakapal ang mukha. Pero tingnan nyo yan, bidang-bida, di ba? Bidang-bida si Arlene Stone sa kasinungalingan, lahat ninyong kasinungalingan. Tapos pagpunta nyo dito sa Pilipinas, dalhin ninyo inyong mga ebidensya ha. Tapos yung sinasabi ninyo na namamatay kami ng tao dyan, pumapatay kami ng tao dyan, dalhin ninyo inyong ebidensya ha. Dalhin ninyo inyong ebidensya. Mga sinungaling talaga kayo. Puro lang kayo dyan mga kung ano-ano lang yung mga pinagpapahid ninyo sa amin dito, mga kasamaan, ginagawa ninyo yan, sa amin ninyo yan binabato. Ano kayo? O kayo Arlene Stone, ikaw nga taga Dumalag, saka ikaw taga Davao pa, na nagpapa-interview. Tagal-tagal na ninyong nawala dito sa sa Kingdom. Tagal-tagal na ninyong nanahimik. Tapos, makakaalala kayo, nag-traffic kayo. Alam niyo, ginamit nyo kasi ilong nyo. Dapat ginamit nyo utak nyo. Nagpapauto kayo dyan sa mga grupo ng snakehead na yan. Tanungin nyo yan sila Pinaaral yan ni Pastor. Pinaaral yan. Tanungin nyo sila nung kurso nila. Pero tingnan nyo, di ba? Nauto kayo. Nauto kayo no. Muna ikaw, Arlene Stone. Sayang ang imuhang pag-aaral dyan. Ilang kurso ba yung natapos mo dyan? Sayang yung pag-aaral mo. Iuto-utuin lang pala kayo dyan sa grupo na yan. Kaya, sabi ko na nga ba kahit hindi ako nakapunta dyan sa Amerika at nakapag-aral, kagaya mo, Arlene Stone, hindi big deal yan sa akin yung narating mo. Hindi yan big deal sa amin, Arlene Stone, para alam mo. Hindi yan big deal sa amin. Tapos di ba, hambugira ka pa kayo. Sabihin mo pa, para makita ni Pastor kung anong kalagayan mo. Ano pa lang kalagayan mo ngayon? Ano pa lang kalagayan namin ngayon? Alam mo ba kung anong kalagayan namin ngayon? Hindi ko na lang sasabihin dito. Basta, ang kalagayan namin dito ngayon, masaya kami.
Masaya kaming pinagpala. Kita ninyo yan? Ilang taon na kayong umalis dito? Anong taon pa kayong umalis? Pag alis ninyo, anong nakita ninyo sa kingdom? Ngayon, anong nakita na ninyo? Di ba? Masasabi nyo bang pinahirapan kami at hindi kami pinagpala? Tapos yan ang gamitin ninyo na pambato ninyo na si pastor masama. Pinapahirapan kami ni pastor dito. Hoy Arlene, huwag kang magpagamit. Kay kaming lahat dito, Arlene Stone, alam mo yan. Ikaw, 7 years ka lang dito sa loob. Tsaka yung isa, yung mga nagpapa-interview, ilang taon lang kayo dito para kayong mga ano para kayong mga correct diyan. Ano bang nagawa ninyo? Dami-dami pa ninyong sinasabi tapos mapapanindigan kaya ninyo 'yan? Yung inyong mga papel-papel na inyong mga ginagawang panakot. Bakit takot ba kami sa mga papel? Marami din kaming mga papel. Paragi pa ninyong sinasabi, yung yung mga fundraising. Bakit pala? May masama ba sa fundraising? May masama ba sa pagtitinda? Lahat kami na nagtitinda dito, may pag-ibig kami gumagawa sa aming mga tungkulin. Kung kayo wala na kayong pag-ibig, di dapat sana, hindi na kayo palaging, para kayong mga nangangalit ang mga ngipin ba? Yung nasa Bible, na mga nangangalit ang mga ngipin, kayo yun. Kami, wala na kami nag-iisip sa inyo eh. Kayo ang palaging nag-iisip para sa amin dito. At sana nanahimik na lang sana kayo. Kasi parang kayo talaga yung nasa Biblia na nangangalit ang inyong mga ngipin. Kung pakinggan ng inyong mga panglalait dyan, inyong mga paninira. Tapos kami dito, sincero kami, gumagawa sa gawain ng Ama. Sincero kami na ang lahat ng paggawa namin, alam namin na ito para sa kabutihan ng mga tao, ng mga tinutulungan ni pastor, para sa gawain ng Ama. Bakit kayo nasasaktan? Bakit kayo nagmamaktol? O di ba? O kayo snakehead. Tagal-tagal nyo rin, no? Medyo matagal din kayo dito sa loob, pero ewan ko. Puro lang kayo, puro pagpapala ang inyong inaani. Ngayon, ginagamit ninyo yung mga dyan, no? Ginagamit ninyo yung may mga karanasan sa sacrifice. Kaya, kawawa kayo. Kayong mga nagpauto-uto niyan, ng mga yan. Tingnan nyo, pinasok na kayo sa bulsa nila, no? Kasi scammer yan eh. Scammer na inyong leader. Yan, galing yan doon sa kalye. Binihisan lang yan ni pastor para maging tao. Ang tagal-tagal nga kahit anong bihis yan, kahit anong ligo niyan, mabaho paling kilikili niyan. Pero bakit kayo nagpapauto? Kundi ngayon, yan ang napala ninyo ngayon kasi hindi na kami tatahimik. Kasi alam namin kung anong katotohanan. Kaming lahat, buong Kingdom Nation. Kaya maghanda kayo. Baka hindi ninyo kayang humarap. Ilan kayo dyan? 20? Sigurado nyo, abot kayo 1,000 na magpapatotoo dyan, na masama sa pastor. Tapos, ito pang mga basher na ito. Okay, mga basher dyan. Sabi ninyo bakit pagtanggol ko daw si pastor na kriminal? Sinabi ko na nga sa'yo na magpustahan tayo. Ikaw na nagsabi ka na kriminal, sige, kung totoo na kriminal, ako ang mamatay. Kung hindi totoo nga kriminal, buong pamilya mo kakarmahin. Sige, deal or no deal. Ganun lang. Simple.
Hindi kayo makakasagot, di ba? So, mga kababayan, kaya itong ating mga ano ngayon, itong ating mga pinapakita ngayon, yan yung mga yan yung mga proof natin na from 2009, bakit lumantad na ngayon, gitraffic na siya, 'di ba? O 'di ba? Mga kapatiran sa Kingdom Nation, di nasagot na lahat, no? Nasagot ko na ang lahat ng mga tanong ninyo diyan kung gaano yan sa katotoo. Sinungaling, 'di ba? O, sinungaling ka talaga, Arlene Stone. Dami mong mga sinasabi. Tapos sinasabi mong inaalok ka pa sa bayad. Hindi ka natakot, no? Na magsabing inaalok ka ng bayad? Tsura mo, babayaran? Alam nyo, puro na lang ang inyong utak ba? Puro pera, puro pera. Wala na siguro kayong pera ba? Kaya ang lahat ng mata ninyo palagi na lang nasa kingdom, nasa kingdom. Kasi nakita ninyo. Grabe siguro ang inyong pagkainggit dyan na kahit wala kayo, ang kingdom, matatapos na. O, di ba? Kaya, kayo ang mga alipores talaga ngayon na na ginagamit ni Lucifer. O na ikaw, Arlene Stone, ikaw ang dyan, ikaw ang speaker, spokesperson ni Lucifer dyan, dyan, grupo ninyo dyan. Kayo mga supporters ni Arlene Stone na sinungaling. Paano ninyo sagutin yan? Gitraffic yan. Gitraffic kayo? Kayo na mga galing daw dito, galing kami dyan. Ganun talaga dyan, may fundraising talaga dyan. Ano palang masasama doon sa iba't ibang fundraising? May masama ba? Mas masama kung ikaw nagtrabaho ka sa dyan sa bar. Yan ang masama. Kaya wag na kayong masyadong inggit dahil sa inggit ninyo kung ano-ano na lang mga pinaggagawa ninyo dyan sa social media. Puro na lang kasinungalingan ang pinaggagawa ninyo. Tapos dinadamay nyo pa ang Senado. Biro mo? Mag-star witness kayo ni Senator Risa Hontiveros. Lahat ilatag ninyo dyan, puro kasinungalingan. Anong purpose nyo, di ba? Meron kayong mga agenda. Mayroon kayong mga agenda. Alam na namin kung anong agenda nyo. Kaya, malas na lang kayo. Kasi, kung ano man yung agenda ninyo, hindi kayo magtatagumpay. Hindi kayo magtatagumpay. Nakahanda na ang buong Kingdom Nation sa inyong mga agenda. Alam nyo ba yon? Kaya huwag kayo masyadong dahom. Huwag kayong masyadong magdahom sa inyong mga plano, sa inyong mga agenda. Kaya mga kababayan, ito yung bantayan natin ngayon ng mga grupo na ito. Kasi maraming mga modus operandi itong mga grupo na ito. Nagdo-double time yan sila ngayon. Kasi kasi nailantad na ang katotohanan. Alam nila ng lahat ng mga ginagawa nila dyan, puro kasinungalingan. Kaya lahat ng mga kingdom citizens, mga kapatiran, bantayan natin itong mga ganitong mga grupo. Kasi kung ako nga, tapos na nila ako tapos na nila akong gisungkit. Sinungkit na nila ako niyan. Baka kayo na naman ang sungkitin yan. Kaya bantayan ninyo yan kasi mga yan mga ahas yan. May mga venom na dala-dala yan. Yan yung mga di basta-basta ng mga venom ang dala-dalaan na. So,
magandang ano no, maganda ang ating na topic ngayon na nakita natin yung unang ebidensya pa lang yun. Picture pa yun ha. From 2009 yun. Last na namin yun na nagsama ng ni Arlene Stone. So, totoo talaga na ano. Akala ko kasi ano na, yun na yung kasagutan doon sa sinabi niya na ano eh. Wag kang umalis dyan sis, hintayin mo ako. Babalik ako, magkikita pa rin tayo dyan. Kasi nagkita talaga kami. Sabi ko, totoo talaga yung sinabi niya na magkita kami. Ayun, nagkita talaga kami. Yun yung ano, yun din yung first time din na ano, na mayroong activities na nagsama kami. Pero nagkita na kami niyan nung umuwian sila sa Davao. Yun, nung nag-ikot sila sa Tamayong. Kasi ako ang pinapaguide sa kanila. So, ganun Arlene. Sana man lang may naalala kang kabutihan na ginawa sa'yo. Ni Pastor, alam mo yan eh, na walang ginawa si Pastor sa'yo ng masama. Alam mo yan. Natatabunan ka lang ng pride mo at natatabunan ka lang ng pera at mga ano dyan. Baka nakakontrata na, baka nakaprenda na yung kaluluwa mo dyan sa ano, sa grupo ng snakehead na yan. At kayo naniniwala dyan, scammer man yan. Na-scam kayo. Testimony pa kayo. Natatawa kami doon sa testimony nyo pa-interview pa kayo doon sa Rappler. Nako, doon pa yung ya kayong taga Dumalag. Pa-interview pa. Parang ano din ang alam niya. O, di ba mga kababayan? Kaya, yan yung ating mga chika ngayong gabing ito. At yan lang muna. Salamat sa pagsusubaybay ninyo sa vlog ko. So, sa lahat ng mga basher ko dyan, okay lang, bash lang kayo dyan ng bash. Tsaka, kung lahat ng mga katanungan ninyo dyan, sige, ilagay nyo dyan sa lahat ng mga comments dyan. Kasi sa susunod, sasagutin ko yan. Ayun, nasagot ko na yun, no? Yung ano, yung bakit pinagtanggol ko si Pastor kaysa totoo kong kapatid. I am normal. Hindi po ako abnormal. Normal po ako. Hindi ko po pipiliin yung kasinungalingan. Mas piliin ko po yung katotohanan. Nandito po ako sa katotohanan. Kaya wag po kayong malito kung bakit ganito ang nangyayari sa amin. Natural ito pag merong katotohanan at kasinungalingan. That's opposite, 'di ba? Kung normal ka, ay wag na kayo magtanong. Dahil alam namin na walang ginawang masama si Pastor. Alam namin na walang ginawang masama na kagaya ng inyong mga sinasabi. Yang lahat na pinagsasabi nyo, puro yan kasinungalingan. Matagal namin yan pinapakinggan. Binibigyan lang namin kayo ng panahon na kayo muna ang mag-ingay dyan sa inyong mga kasinungalingan. Pero ngayon, silence is over na. Okay? At marami pa. Marami pa at marami pang magpapatotoo laban sa inyong mga sinasabing kasinungalingan. Kaya nagdo-double time kayo ngayon, di ba? Nagdo-double time pa kayo na maghahanap pa ng karagdagan pang magtestimony ng kasinungalingan. Kawawa naman yung mga bobo dyan na nauto. Kaya wag kayong magpapauto sa mga ganitong mga superanding mga grupo na ito. Mga scammer yan. Wag kayong magpapauto dyan. Mapapahamak lang ang inyong pamilya niyan. Pagiging kawawa lang ang inyuhang dungog. Kaya isipin ninyo kung magpapagamit kayo sa mga grupo na yan, isipin ninyo na buong pamilya ninyo ang inyong giprenda sa kanila. Dinadamay ninyong mapahiya.
Kagaya nito na Arlene Stone, oh. Ikaw, Arlene Stone, kung ikaw, ginamit mo pa yung utak mo, hindi ako makapaniwala na ikaw ganyan lang kababa ang imuhang IQ kasi nag-aral ka diyan sa US. Galing-galing mo nga mag-English eh. Oo, pero hindi hindi big deal sa akin yung English mo. Kasi pag namatay tayo, Arlene, hindi yan ilalagay sa kabaong mo na Englishera ka. Hindi yan makalagay doon. Hindi nakakalagay doon yung ano, yung word na I am an Englishera. Magaling ako mag-English. Yan ang pinagmalaki mo sa amin. Ay naku, Arlene. Hindi kami, Arlene. Alam mo ba, namumuhay kami dito sa loob ng tahimik at masaya. Kayo lang talaga dyan ang ano, kayo lang talaga dyan. Para talaga kayong yung mga nangangalit ang mga ngipin. Kayo yun. Dito pa lang sa lupa, nagmamanifest na kayo yun. Kaya, sige, paghandaan nyo ang inyong mga sagot niyang mga ano, yang mga sinasabi ko. Na ikaw, Arlene Stone. Salamat. Yung word na iniwan mo sa akin, hindi ko yun makakalimutan. Yun yung forever. Yung sinabi mo na ano, na huwag kang lumabas sis kay dito sa labas. Kung nandito ka, di basta-basta dito. Kailangan mo talaga mas malaki yung yawa mo. O di ba? Hindi yan mawala sa akin, Arlene Stone. Which is totoo talaga yan. Kahit sino pang tatanungin mo diyan na mga lumabas. Totoo talaga yan. Na pag lumabas ka, kailangan mo rin makisama sa mga yawa eh. At para magiging hero ka doon, kailangan mas malaki yung yawa mo. Ikaw yun, di ba? Yan yung sinabi mo, ikaw yun. Ikaw na yung nagmanifest doon sa sinasabi mo. At nagmanifest naman sa akin, yung sinabi mo na hindi ako aalis dahil dyan maraming yawa. Kailangan na mas malaki ang yawa mo. Thank you. Kaya di ba? Marunong ako magpapasalamat, Arlene. Hindi ko yun makakalimutan. Kaya kahit discourage mo ako, kita mo, yun ang unang naisip ko, yung sinabi mo. Pero, at least man lang minto ka na sa kakasungkit mo. Baka doon ka sa iba na sumusungkit na naman. Kaya, lahat ng mga kababayan ko, sa lahat ng mga kingdom citizens na mga kasama ko sa kingdom, bantayan po natin itong mga operandi nila. Nanunungkit po yan sila. Kahit sa anong paraan, susungkitin kayo niyan. Kaya tapos na nila akong sinungkit. Ngayon, nakita na nila ako dito sa madla ngayon. Okay? Maraming salamat sa lahat-lahat. So, ganun lang muna ang ating mga chika ngayon, mga kababayan. Sa susunod na naman na mga pagkakataon, kung ano na naman yung ating mga pag-uusapan sa araw-araw, kung ano lang yung dapat natin sasagutin. So, doon lang tayo. Salamat sa pagsubaybay natin. Salamat sa inyong pagsuporta. At salamat sa lahat ng mga basher din. So, sa lahat ng mga nag-comments ngayon, okay, salamat sa inyong mga comments. Kaya, pagpalain po tayong lahat. Hindi ko na lang po yan babasahin. Babasahin ko na lang po yan mamaya, bukas ng umaga. Kasi, ano na lang, bukas ng umaga ko pa yan mabasa lahat ng mga comments ninyo. Say, comments lang kayo ng comments. Welcome kayong lahat. Okay? Advance Happy New Year sa ating lahat, mga kababayan, and God bless us all. Bye-bye! Happy New Year!